Okay guys, day 14. So Tuesday ngayon. Kahapon dapat kahapon dapat yung day 14. So hindi natin nagawa kahapon. Hindi ko na sugarcoat. Nagpabaya ako at medyo tinamad ako kahapon. Kaya ayun, hindi ko siya nagawa kahapon. So anong lesson doon? So ang lesson doon, pag alam mo ng tinatatama rin ka sa isang bagay, unahin mo na kaagad na gawin. Kung saan yung may pinakamataas ka na energy or parte ng araw na may pinakamataas ka na energy at motivation, di ba? Or disiplina, doon mo ilagay yung bagay na pinakawala kang disiplina. So, ang pinaka least priority para sa akin ngayon is yung gym. Kasi yung pag-gym, ano na yan sa akin eh. Kumbaga, it takes no effort na. Kumbaga, parte na talaga. Parte na siya ng routine ko. So, wala nang friction. So, ang may mga friction, mas mag-focus tayo dun sa mga bagay na may chance na hindi natin magawa. Okay? So, eto yun. So far, itong mga nakaraang araw, ano naman, progressing tayo sa lahat ng bagay. So, ginagawa kasi natin ngayon, ginagawa kong pulido lahat ng ginagawa ko. Mas pulido pa. So, papunta to dun sa sinasabi nilang lock-in. Papunta dun sa, sa sinasabi nilang lock-in. Although, naka-lock-in na ako ngayon, meron pang mas lock-in eh. So, paano ba yun? Ang hirap niyang i-explain eh. Kasi naka-lock-in na ako ngayon, pero pag meron pang isa pang point na masasabi mo na parang eto na eh. Ito yun eh. Kumbaga parang yun na yung ultra instinct. Yun na yun. So ito yung lock-in na paano ko ba i-define yun? Ano pa? Yung masayahin na Goku pa. So, ewan natin kung ganito na ba talaga siya o babalik pa siya dun sa ganung version. Kasi ang naranasan kong level ng lock-in lang kasi noong 2018 eh. So dun ko naranasan na grabe yun. Isipin mo, dahil lang sa goal ko na matuyo ako, ang binigay sa akin ang binigay sa akin pagbabago nung prep na yon, permanent eh. Isipin mo, permanent na nagkaroon ako ng permanent na disiplina. Pero syempre yung disiplina kailangan mo kailangan mong kailangan mong gamitin everyday para lumakas siya. So yun yung mga bagay na kailangan ina-apply mo everyday para hindi siya mawala sa iyo. Disiplina, commitment. So kailangan ginagawa mo siya para masabi mong meron ka nun. The more na ginagawa mo siya, the more na nagiging ikaw na yung tao na yun. Okay, so kaya kayo kung magsisimula kayo ngayon, kung nagsisimula man kayo ngayon tapos wala kayong disiplina, alam nyo sa sarili nyo. Kasi guys, sa totoo lang, alam nyo naman sa sarili nyo kung ano yung kulang nyo eh. Kung uupaan nyo yung sarili nyo at mag-iisip lang kayo, okay, ano ba yung ginagawa kong mga katarantaduhan na hindi ko dapat ginagawa para mapuntahan yung goal ko. Alam mo yan eh. Kasi ako alam ko eh. Diba? So ngayon, inaatake na natin yan, hindi na natin siya pinapabayaan. So iba-iba tayo ng level. So may mga bagay na madali sa'yo, madali sa akin. May mga bagay na madali sa'yo, mahirap sa akin. Mahirap sa akin, madali sa'yo. So kailangan mo lang i-maximize yung magagawa mo dun sa mga madadali sa'yo. Tapos, yung sa mga mahihirap sa'yo, mas kailangan mong mag-focus dun. Yung sa mga kung saan ka nahihirapan. Kasi yung mga mahihirap na yun yung actually magbibigay sa'yo ng pagbabago or necessary na pagbabago para makapunta dun sa next level na yun. So, kapag nahihirapan kayo, at alam niyo yung paano ba? Kasi may paghihirap na
na walang kwenta eh. So, kailangan din marunong kayong mag-different ng paghihirap na wala namang kakwenta-kwenta at yung paghihirap talaga na kailangan yung pagdaanan. So, kung yung paghihirap na yun, papunta dun sa goal nyo, kailangan yung harapin yun. Kasi, yun yung ano eh, yun yung magbibigay sa'yo ng necessary na character para makapunta dun. So, baguhin mo kung paano ka kumilos, mag-isip. Automatically, magbabago lahat eh. Pero syempre, mahirap. Mahirap yun. Kasi sa ngayon, ang naka-default sa'yo, yung ginagawa mo ngayon. Kung ano man ginagawa mo ngayon, yung naka-default sa'yo. So, para mabago mo yan, paulit-ulit mong gagawin yung yung alam mong dapat mong gawin. Di ba? So, may rin eh. May downside din siya eh. For example, maglalaro ako. So, sabay biglang may isip ko na, tangina, may dapat pala akong gawin pero naglalaro ko dito. Di ba? Meron siyang downside. Yun yung downside niya. So, paano mo nga ba ma-handle yung ganun? Kasi parang, bibihira na sa akin na nakakapaglaro ako nang wala akong iniisip sa likod ng ulo ko. So every time na naglalaro ako, wala ako actually dun sa nilalaro ko. Nandun ako sa isip ko na paano ko ba masusolusyonan to, paano ko ba gagawin to. Andun ako. So parang hindi na siya kagaya dati nung high school ako, nung elementary ako, na pag naglalaro ako, nandun lang ako. So sana maibalik natin yung ganun, 'di ba? Pero sa ngayon, ibig sabihin may nararamdaman akong guilt sa utak ko na hindi ko pa dapat tinotodo ko pa. Kasi kung tinotodo ko naman, wala dapat guilt na nararamdaman na ganun eh. 'Di ba? So, try natin na ngayon mas yung mga bagay na nag-hold back sa atin, yung mga bagay na kailangan nating i-reinforce, mas i-improve pa natin from now on. Tapos ngayon, so pag lahat ng bagay ginagawa mo, walang guilt. So I'm 100% sure ako na pag naglaro ko ulit, makakapaglaro na ako ng matiwasay. So kung ginagawa mo naman na lahat talaga ng ginagawa, may ganun ka pa din, feeling ko may may psychological disorder ka na. Hindi ko alam. Hindi naman ako pero kailangan mong i-solve 'yun kasi hindi naman normal na maging ganun, 'di ba? So ano pa ba? So pagdating naman sa update naman sa physique, so nandun ako sa point ngayon na lahat PR, lahat na nangyayari PR. Tapos yung pakiramdam ng katawan ko, hindi walang sakit. Walang masakit sa katawan ko, pagod lang. So hindi siya masakit. So, sobrang ganda ng training. Finally, masasabi ko na nakabalik na ako dun sa point na na-enjoy ko na yung training. Na hindi na siya parang trabaho. Kasi parang ilang taon din na pag nagtitrain ako, talagang sobrang seryoso talaga na inaaral ko talaga yung mga gagawin ko. Especially galing nga ako dun sa sobrang sakit ng katawan ko, diba? So, I'm trying to figure out paano ako aalis dun. Pati yung mga maliliit na bagay. So, buti na alis natin yung sarili natin dun. At andito tayo ngayon. So, basically, itong kinalalagyan ko ngayon, 2019, sabi ko sa sarili ko nun, sabi ko, alisin mo lang tong injury ko at ibalik mo lang ako dun sa katawan ko na wala akong nararamdaman na kahit iingatan ko na. So, eto na yun, nandito na tayo ngayon. Pero,
Akala mo point A to point B lang siya, no? Ang dami niyang ang dami niyang setback, ang dami niyang disappointments, ang dami niyang mga time na ah, nagda-doubt ka sa sarili mo. So, ang dami niyang ganun. So, ganito siya. Pak, 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 pak. Minsan, boom, bababa ka pa. Tapos, aangat ka. Diba? So, ang lesson na natutunan ko doon, itong pinakamalaking lesson na natutunan ko doon para hindi ka na bumababa ng sobrang baba. Pag alam mo nang alam mo nang nasa alanganin ka, sundin mo lang yung script mo para mabilis kang maka-bounce back. So, alam mo naman yung gagawin mo sa susunod na araw o yung susunod na step mo So, sundin mo yung script, sundin mo yung routine mo para at least mabilis ka nakaka-bounce back, hindi ka na pag nadapa ka o nawala ka sa focus, hindi ka na bumabaon ng sobra at babalik ka ulit na tipong babalik ka sa starting point. Okay lang na mawala ka sa focus, pero yun nga yung tinitrain mo So pag nawawala siya, kailangan mo siyang ibalik. Ano ba yung wala sa'yo? Focus. So gamitin mo ng gamitin, di ba? So pag nawawala, dun mo siya dapat mas gamitin. Hindi yung pag nawawala, hahayaan mo na. So kaya napuputol, kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung progress nyo. Every time na nawawala yung disiplina nyo, yung focus nyo, at humihirap yung bagay, tumataas yung friction ng bagay na yon. Imbes na nilalampasan nyo yun, bumababa kayo, sumusuko kayo. Kasi dun sa mga times na yun, yun yung magle-level up kayo Pag nalampasan nyo to, magkakaroon na kayo ng idea na, okay, kaya ko pala to. So ngayon, alam na ng utak mo na kaya mo yun. So ngayon, sa susunod na gagawin, susunod na may lalabas sa'yo, panibago na naman ulit na malalampasan mo. So ganun lang siya, paulit-ulit lang siya. So kaya ngayon, kung nahihiya kayo mag-gym ngayon, nahihiya kayong tumungtong sa gym kasi wala kayong alam, hindi nyo alam yung gagawin nyo. Ang pinakauna nyong gagawin, pumunta lang kayo sa gym. Pero alam nyo, gusto nyo pumunta talaga. So ang gawin nyo, pumunta lang kayo kahit 10 minutes lang. 10 minutes lang or 5 minutes lang, at least andun kayo. 5 times a week, 5 minutes, andun ka pa din. Hanggang sa yung 5 minutes, wala na basic na sa'yo, gawin mong 10 minutes. Gawin mong 20 minutes hanggang 30 minutes. May sarili kang time. So kung ano yung time mo, sundin mo. Hindi naman karera to So hindi karera tong nangyayari sa atin. So kung gusto mo magbago, kailangan i-embrace mo na magte-take yun ng time. Gustuhin mo man na, or nakakita ka man ng tao na nagbiglang nakuha nila yung gusto nila, hindi ikaw yun. Maging masaya ka, pumalakpak ka, or syempre may pinagdaanan din sila para makuha yun, except na lang pag nanalo sa loto. Pero may ginawa ka pa din pag nanalo ka sa loto, tumaya ka diba? So, dire-diretso lang. So far, masaya ako na nagawa ko to ulit. Kasi parang 3 days ako nagpahinga. Saturday, Sunday, Monday. Tapos kanina, medyo mataas nga yung resistance na huwag na natin gawin to. Pero nagawa ko na naman. Ito na naman tayo ulit. Okay. In the zone pa rin tayo. So guys, sinishare ko lang sa inyo kung nasan ako ngayon Sinishare ko lang sa inyo kung nasaan ako ngayon kasi may gusto akong puntahan na lugar Okay, may gusto akong puntahan na version ko. So, itong ginagawa ko ngayon, dinodocument ko din yung sarili ko. Kasi balang araw gusto ko na i-look back na ang galing nitong tao na to, hindi siya sumuko, kita mo. Kasi marami akong moments na ganun Isipin mo, actually, lahat naman ng bagay na ginusto ko, nakuha ko pero nahirapan nga lang ako. May mga bagay din kayo na sobrang hirap na akala nyo yung hindi makukuha. Isipin nyo kung ano yung imposibleng wala na bigla nyo nakuha dahil pinaghirapan nyo. Diba? Kaya kung ano man yung gusto nyong bagay at pinaghihirapan nyo man siya ngayon pero hindi nyo makuha,
Kapit lang kasi pag nakuha nyo yan, napakasarap niyan guys. So, maraming salamat sa pakikinig at paalam na.